Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong mga samot-saring update dito sa Creamline Co-Smasher. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So dito mga kapolitika is kahapon is umalis na po at nakalipad na papunta sa ibang bansa itong import ng CCS na si Erica Stanton. And napag-usapan natin na talagang doon sa last interview niya at sa last na mensahe niya dito sa kanyang mga supporters at sa Creamline at talagang napaluha itong import ng Creamline. So basically mga kapolitika ay yung susunod na destination ni Erica Stanton is sa Finland, which is magiging import siya. Okay, at ang sinasabi doon kasi parang moral support na lang din dito ng Creamline Co-Smasher sa kanilang teammate na si Erica Stanton ay parang magbabakasyon daw itong mga Creamline Co-Smasher player doon sa Finland para suportahan itong kanilang naging teammate. Kasi mga kapolitika, merong issue recently na bakit nasa Boracay lang nagpupunta itong Creamline. Okay, ang sinasabi nga ng iba ay bakit hindi daw Boracay ang akari daw na silver is nasa Japan. So for your information is pupunta po sa Finland itong Creamline para suportahan itong si Erica Stanton. At the same time magbabakasyon na rin doon. So yun po ang pinaka-latest na update. So dito naman tayo sa naging pahayag recently ni Bernadette Pons, kasi merong mga kumakalat na information at mga issue online na kung saan itong si Bernadette Pons is lilipat na daw sa ibang team. At meron pa nga kumakalat na mga balibalita at usap-usapan na baka kukunin daw ni Coach Shaq De Los Santos itong si Bernadette Pons, kasi nga dating player naman or dating nasa team ni Coach Shaq itong si Bernadette Pons, namely itong sa Petron at the same time doon sa Far Eastern University. So nasa mga kamay ni Coach Shaq dati si Bernadette Pons. So ang sinasabi doon ay balak daw kunin itong si Pons dito sa kanyang team, which is itong sa Signal HD Spikers. So mga kapolitika, kasi andun bumati itong si Bernadette dito sa Talisay City at ang sabi niya ay former Creamline daw yung kanyang team. So marami ang kinabahan at talagang usap-usapan ito online, pinag-usapan mga kapolitika ng mga kanyang mga supporters at the same time ng mga tagahanga rin ng Creamline. But ang sinasabi doon ni Bernadette Pons mga kapolitika ay ito ay nagkamali lang siya, okay, ng pagbigkas. So hindi talaga dapat former yung kanyang, kasi pag sinabi mong former, ibig sabihin nun may bago ka ng team. So yun po yun. So ang sinasabi doon, nagpaliwanag na po si Bernadette Pons, sabi niya is nagkamali lang siya. Kasi itong si Alan Asiro may post na nagkamali lang itong si Bernadette Pons dito sa kanyang pagbigkas. So basically is dito pa rin siya sa Creamline Co-Smasher. Okay, so dito naman kung kukunin naman siya ni Coach Shaq ay wala naman tayo ditong problema mga kapolitika, as long as kasi at the end of the day nasa kanya pa rin naman yung decision. Okay, mas mabuti pa nga kasi magkakaroon na ng equality or pantay-pantay na distribution ng mga magagaling na players at hindi lang dito sa isang team nakatambak yung mga star players, most especially napabalik na sila Toots, sila Eliza at si Gemma. So maybe okay rin na sa ibang team yung mga magagaling na players ng Creamline. But again, yan lang po ay ating personal opinion. At the end of the day, yung mag-decision pa rin is dito pa rin kay Bernadette Pons. Kasi ang sinasabi ng mga netizen ay kinabahan sila dito sa naging statement ni Bernadette. Although naka-wear pa naman siya ng pink t-shirt ng Creamline Co-Smasher. Okay, but again, tayo naman is wala naman tayong problema kahit sa team sila mga kapolitika, as long as happy sila at talagang andun pa rin yung ating suporta dito sa mga players. Okay? So mga kapolitika, so far yun ang update dito sa Creamline Co-Smasher. And again, hindi po lilipat at mananatili pa rin po sa Creamline itong si Bernadette Pons. So ano yung masasabi dito sa mga usap-usapan online? Nakukunin daw ni Coach Shaq itong si Bernadette. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. And because of you, we're gonna go to Finland.
I'm 27 years old, from Barangay Zone 10, Talisay City, Negros Occidental. And elementary school ko is Efenio Enrique Rizar's Memorial School. And nag-high school ko diri sa may Rafael Bilacson Memorial High School. So, dirigid ko nagdako sa Talisay. And dirigid ko nakatuon sa paghampang sa volleyball. Pero nag-college ko dito na sa Manila, sa Far Eastern University. Thank you again sa pag-acknowledge hapon there sa CP, ni Mayor Neil Rizales and Attorney Len Rizales. Thank you kay na-appreciate nyo and na-acknowledge nyo ang atong achievement sa sports. And I hope na magpadayon pa ang suporta naton sa sports diri sa Talisay, kaya ako mismo kamalugid ko kung ano ang mabulig sa sports para sa aton pang mga future na mga kabataan man na gusto mag-enter sa sports. Sa tanan ng mga aspiring athletes sa Talisay, padayon na kamo sa pagpaniwa kaya wala din sa imposible na ma-reach ang aton ng mga goals and dreams in life as long as gapaniwa ka kami sa aton na mahal na Ginoo. And bisan ano pa nga mga challenges or mga kabudlay ang aton nga maagyan, agi lang na. So malagpasan ta gid na as long as patita kag salig sa aton nga kaugalingon, wala sang may mga makatugong para malabot ang aton nga mga dreams sa kabuhi. So, padayon lang kamo sa paghandom, continue to work harder, and hindi ka mo mag-give up sa tanan ng mga challenges.